Dating tagatastas ng sinulid sa isang patagian, nag-apply ng trabaho online bilang hotel room attendant. Pero nang pinagbayad siya ng interview fee, medical fee at kung ano-anong fee, doon na siya nagdudang ang ina-applyan pala niya ay isang scam. Sa Facebook page ng Resibo, hindi lang isa o dalawa, kundi sangkaterbang reklamo na tungkol sa tinatawag na trabaho scam ang aming natanggap. Karamihan sa kanila, iisa ang modus na ginagawa. Isa sa mga nagpadala ng mensahe si Vanessa, 32 taong gulang. Nung nakita ko po yan, nagpa-PM sa page. And then, pagdating po sa page nila, may piniem sila po na dun po kami magsisend ng resumes. Samantala, dumulog sa ating action center ang 38 anyos na si Chelsea. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nainganyo po ako, ma'am, kasi wala po silang age limit. Tapos, nandun po yung mga position na fit po talaga sa akin. Reklamo nila, isang recruitment agency sa Quezon City ang nambibiktima raw ng mga aplikante. Naniningil daw ito ng fee pero hindi naman nabibigyan ng trabahong inaplayan. Pinuntahan namin ang itinurong address ng sinasabing recruitment agency. Makikita po itong gusali na ito. 4 na palapag na gusali. Narito po yung opisina ng recruitment agency. At ayon ho sa research work ng ating team, hindi lang kasambahay ang tinatanggap na aplikante. Kung inyo makikita ko sa ating surveillance video, marami hong pumapasok ng mga aplikante. Sa labas ng building na ito, makikita ang isang gray na gate sa bandang kanan. Makikita rin ang karatulang nakalagay na sinasabing ang mga aplikante ay pumunta sa second floor, room 2. Pag-akyat sa second floor, makikita rito ang pila ng mga aplikanteng gusto lang naman magkaroon ng trabaho. Full-time man yan o part-time. Isang babae ang kukuha ng resume o biodata. Siguro 10 minutes lang po yata yun. Gintay ako, tapos pinabasok na po sa loob. Kumbaga, pag may after silang na-interview sa loob, magpapapasok po sila ng isa. Dito na magaganap ang job interview. Educational background, mga working experience po namin, yun po. Based po din dun sa resume po namin. Tapos tinanong po na willing ba kayong ma-deployed ngayon. So po. Hanggang sabihin na nila ang kanilang magic words. Andyan na yung maniningil na po sila ng processing fee daw po or registration fee para i-process na daw po nila. Babayad po ako ng 300, ganyan. Sabi ko po wala po akong pera. Tapos nagtanong sa akin kung kahit ba 100 kung meron ka. Sabi ko wala po. Sabi niya kahit 50 na lang. Si Vanessa, matapos malaman na mayroong babayaran, hindi na tumuloy sa kanyang pag-apply. Habang si Chelsea naman, kasama ng kanyang boyfriend, nagpatuloy sa kanilang job application. Ayon kay Chelsea, sumunod silang pumunta sa Muñoz sa Quezon City para sa medical exams. Nagulat po ako na hiningan kami, ma'am, ng 1,200 for medical po daw. Hanggang sa ituro sila sa Novaliches para raw sa kanilang deployment. Hiningan po siya ng another 400. Tapos after po nun, dadalin po daw siya sa Makati. Aba, pasa-pasa, no? Hindi pa man nagkakapagtrabaho, 1,800 pesos na ang nasingil kila Chelsea. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.